Evening to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic for today's video. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan, and don't forget to share this video, okay? Para mas lalong dumami at kumalat tong ating video for today. So, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Akala ko ba hindi kayo makabuo? Pero ito nga mga ka-ADN, may mga kumakalat na balita kamakailan lang na aba itong si Aw, pati ito si Meng, aba, may biglang nabuntis at 2 months na daw. Hala, ano kaya ito? So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na nga yung recap, so once again si TT o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina mga ka-ADN, ito na nga no. Akala ko ba hiwalay na? Akala ko ba diba kasi yun yung mga kumakalat, akala ko hiwalay na. At yung tinuturong dahilan ng paghihiwalay kuno dahil nga dito sa hindi daw sila makabuo ng anak, or wala talagang magiging anak yang si Ardo at si Main, diba? Kasi nga bakla yung dalawang yun, so paano sila makakabuo, diba? Bahala sila. Ayun, tayo, convince tayong bakla yung isa, pero yung iba dyan, diba, may pinapakalat silang, diba, nung nakaraan lang guys, pinapakalat nilang hiwalay na, diba, tuwang-tuwa na tayo tuwang-tuwa na tayo na finally talaga makakawala na si Mengay sa kasamaan nila Arjo. Syempre, 'di ba? Sino ba naman yung hindi matutuwa diyan? Tapos ngayon, guys, ito pa naman, ito. Grabe, saan kaya nanggaling itong balitang ito na buntis na daw si Main, aba? 'Di ba? Saan kaya nila napulot ito, no? Apakagaling naman talaga ng mga tao dito sa SOCMED, no? Apakagaling naman talaga nilang gumawa ng kwento. Baka ginawa lang 'yan ng mga armin or ng mga hunghang dito sa SOCMED. Alam niyo naman, 'di ba? Diyan sila magaling at diyan sila expert sa paggagawa ng kwento. At ito lang guys, hindi lang basta-basta buntis, kundi inabot na ng 2 months ang kanyang pregnancy, or nasa stage na siya ng 2 months pregnancy, or baka 'di ba mga popo lang naman yung buntis, or popo lang naman yung laman ng tiyan yan. Kaya 'di ba, paano mabubuntis yung bakla, 'di ba? Paano makakabuo rin yung bakla na wala namang time at wala namang panahon para diyan sa mga ganyang bagay, kasi nga sobrang busy siya sa pagtatago. 'Di ba? Sobrang busy siya sa mga ganong bagay. So paano makakabuo? Paano mabubuntis? 'Di ba? So, 'di ba? Akala ko ba okay na tinanggap nyo na your acceptance, na inaccept nyo na yung real na katotohanan, inaccept nyo na yung katotohanan na talagang wala ng pag-asa, 'di ba? Tapos ngayon may ipapakalat kayo na buntis. Ay, iba din siguro yung mga saltek na itong mga to, no? Siguro yung kabaluan nila, and syempre yung saltik nila talagang humantong na sa ganitong bagay mga ka-ADN, humantong na talaga sa ganyan, diba? Oops, baka mamaya mademanda kayo sa mga pinagagagawa ninyong fake news, diba? Baka mamaya mabalitaan to ng mga magulang ni May. Naku, diba? Paano, diba? Ay, sa bagay, paano nga naman kayo didemanda, baka nga sila pa yung
nag-utos nito, 'di ba? Sila pa yung nag-press release nito na kailangan ninyong ipakalat na buntis na si Maine kasi nga, 'di ba? Pinapabulaanan nila yung hiwalayan issue, 'di ba? Pinapabulaanan nila, pinapasinungalingan nila mga ka-ADN. Pero for short lang, hindi talaga papayag si Arjo na hindi talaga makakawala si Maine or makawala si Maine sa bitag nila, sa ano nila, sa sarsuela nila. Siyempre, di ba? Kumbaga pag nawala yung sarsuela, pag nawala yung semen, ay nako, talagang mawawalan sila ng kaban, di ba? Hindi na rin sila mapag-uusapan. Kaya ayan, gumawa ng paraan si Arjo, di ba? Pinalabas niyang buntis na daw yung kanyang asawa. Buntis na daw. Di ba? Kahit na gawa-gawang kwento lang or kwentong putsero lang, kwentong barbero lang, talagang papalabasin talaga nila yung totoo para nga naman yung mga fans nakakaunti lang talagang matuwa naman talaga, 'di ba? At syempre, alam niyo naman pagka mga army and syempre mga desperada dito sa Softmed talagang yan na talaga yung sasabihin nila. And syempre, sa amin na naman talaga yung batch. At syempre, alam ko na yung mga bibitawan nilang salita na keso fake news, keso ganito, ganyan, na hindi naman talaga totoo yung hiwalayan Arjo at Aida at Maine Mendoza. Sa mga hindi nakakaintindi sa mga hindi nakakaalam, gusto na talagang humiwalay dyan di ba? Matagal na kasi sobrang gamit na siya sobra na siya sa sobra na sa pahit yung pamilya ni Aw-Aw ni Arjo, di ba? Tapos ngayon hindi pa rin talaga sila titigil sa kagagamit, di ba? Syempre, di ba, tinik na nila yung chance na talagang nilubos-lubos na nilang gamitin si Maine, di ba? Pero makikita nyo naman sa Itbulaga, di ba? Ay, paano ninyo ba makikita sa Itbulaga? Si Clowny pala yun. Si Clowny pala yung kwento nating buntis kuno. Diba? O baka nagdadalang tae lang si Clowny, diba? Baka mali yung binibintang nila o yung pinapalabas nila, diba mga ka-ADN? So, diba, ako natatawa na lang talaga ako sa mga pinapalabas nilang to. Paano magbubuntis yung Clowny na yan? Bakla yan, yung totoong Maine talaga. Yun talaga yun, totoong Maine. Wala nang katakataka or wala nang paano pa, pasubali pa na talagang yun talaga na bubuntis talaga yun. Siyempre, may karapatan lang sa mga ganong bagay. Siyempre, yung one and only husband lang ni Maine na si Alden, di ba? Sa mga kaya nga baka nalipasan lang to ng gutom tong mga army na to, no? Kaya sila gumagawa ng issue at gumagawa ng ingay. Siyempre, di ba? Buwat nung nasangkot sa pagnanakaw tong si Arjo, talagang hindi na talaga umingay-ingay yung pangalan niya. Kaya ayan, gumawa ng paraan tong mga army na to para umingay nga naman yung pangalan ng kanilang poon, di ba? Ng kanilang sinasamba. Siyempre, at ang malala pa, syempre yung buntis, 'di ba? Paano maniniwalang buntis yung tao, 'di ba? 'Di ba? Sila nga nakikita nila 'yan sa Itbulaga paminsan-minsan. So paano mabubuntis, 'di ba? At hello, si Clowny naman talaga yung madalas nila makikita. So paano mabubuntis yung taong 'yon? Diba? Ako guys, 101%. Talagang pinapaniwalaan ko yung hiwalayan or baka guys, tinatakpan lang nila yung botas na talagang sila mismo yung gumawa, 'di ba? Sila mismo yung gumawa yung hiwalayan kuno, yung ganito, ganyan, 'di ba? 'Di ba? Kasi nga sobrang kalat na ng hiwalayan news, 'di ba? Siyempre, para pagtakpan yung hiwalayan, kahit hindi naman totoong buntis, 'di ba? Kahit hindi naman totoo yung news, kahit hindi naman talaga totoo yung balita, talagang ipapakalat nilang buntis yung tao. Diyos ko, ano na lang sasabihin ng mga totoong nakakakilala kay Maine? Nako, pagtatawanan lang kayo niyan.
'di ba? At sabihin nilang fake news yung pinapakalat ninyo, 'di ba? Kayo talaga yung number one sa pagdating sa fake news talaga mga ka-ADN. Sila talaga yun eh. Sila talaga yung summa cum laude talaga dito sa when it comes to this news, when it comes to fake news, sila talaga yung number one. Sila talaga yung numero unong gumagawa ng ganyan at gumagawa pa rin patuloy ng mga ganyang bagay, 'di ba? Kahit na magto 2026 na. Ewan ko ba ba't ang lalanan na itong mga hunghang na to, no? Maski buntis issue papatulan, 'di ba? Gagawin nila para sa ikasisiya nila. Syempre, 'di ba? Wala silang nababalitaan maski mga edited wala nang budget, so paano sila makakapag-edit? Sige, 'di ba? Gumawa sila ng paraan, 'di ba? Let make us plan na talagang na palabasin natin na talagang buntis si Maine, 'di ba? I'm sure maraming maniniwala diyan kasi nga 'di ba? Marami yung may sabaw sa utak or maraming sabaw sa utak or sabaw ang utak. Pero sorry na lang yung mga ka-ADN natin, hindi yan bibilin at hindi kami magpapabili diyan. Ano kayo? Hello? 'Di ba? Hindi kami basta-basta bumibili ng news at saka ng balita na galing sa inyo, 'di ba? Sino ba kayo? 'Di ba? Nagpapakalat lang naman kayo ng fake news, 'di ba? Ewan ko na lang baka yung totoong main for sure nababalitaan to ni Maine Mendoza, yung totoo one and only ang maganda, hindi yung mukhang adik na talagang nakikita ninyo sa Itbulaga, di ba? So matatawa na lang yan. Ano yan? Ba't ako nabuntis na nanahimik ako dito? Diba? Gaganon yung taong yan. Gaganon yan si May. Diba? At ginagamit na naman yung pangalan nila. Siyempre, diba? O pangalan niya. Diba? Para nga naman sa benefit of the doubt ni Arjo. Dahil sobrang lubog na siya. Siyempre, diba? Para hindi na kumalat ng gusto yung hiwalayan nila na talagang totoo naman talaga pinapabulaanan talaga nila yung news na yan, o baka constipated lang talaga si Clowny kaya nila pinapalabas na fake na buntis, di ba? At 2 months na nga constipated or masakit yung tiyan or malaki yung tiyan, di ba? Pero yung buntis never, di ba? Ano yan? Parehong bakla nakabuo, di ba? Saan kayo nakakita ng ganon mga ka-ADN na parehong bakla talagang mantong sa ganong bagay at tada nagbuntis na, di ba? Kayo mismo dyan sa mga commenters dito sa baba, paki-comment na lang dito kung di ba nanonood naman kayo madalas sa Itbulaga, paki-comment na lang talaga kung talagang nakakalata nyo na talaga yung pinapakalat nilang Maine Mendoza o yung pinapalabas nilang Maine Mendoza is talagang nagdadalang tao na, diba? At kailangan may proof yan, isend nyo lang sa messenger ko Pag wala kayong proof na pinakita, ibig sabihin bakla yan, diba? Kaya nga magtataka na lang talaga ako na talagang paano mabubuntis or paano nabubuntis yung bakla, diba? Paano makakabuo yung bakla, paano nakakabuo yung bakla, diba? Paano makakabuntis or paano, diba? Paano makakabuo yung parehong bakla, ano yun? Wala nga silang kakayahan, diba? Alam naman natin yung most of the society, of a Becky or two Beckys, diba? Hindi sila nakakabuo or wala silang anak, maliban na lang talaga kung maliban na lang talaga kung science na lang talaga yung science, idadaan sa science, diba? Idadaan sa siyensya, diba? Alam niyo naman ngayon lahat ng mga kalokohan pwede nang idaan sa siyensya, diba? Pwede nang idaan sa mga technology, MA, diba? So baka yun naman talaga yung gusto nilang palabasin, di ba?
na magbubuntis si Chloe, di ba? Kaso nga lang, yung anak niya is hindi magagaling mismo sa kanya, manggagaling sa science, di ba? Kung dalubhasang doktor yung asawa mo, dalubhasang politiko na magnanakaw lang naman yung asawa mo di ba? Di ba? So, paano yan? Di ba? Or eto magpa-IVF kayo o magpa-surrogacy kayo, 'di ba? Ewan ko lang kung afford niyo, 'di ba? Para naman sa ganun mas kapani-paniwala or baka, 'di ba? Kung hindi buntis, malamang sa malamang ipapakalat nilang nanganak na ipapakita nila talaga yung anak, 'di ba? Diba? Hindi yun imposible mga ka-IDN dahil nga yung magiging anak nila is dadaanin na lang sa pagiging artista nila, diba? Kukuha sila ng mga bata o kukuha sila ng sanggol na kunwari baby Armaine or baby ni Arjo at ni Maine. Naku, basang-basa ko na yan for short. Gagayahin nila yung kaliseri na kumuha rin talaga ng bata na gumanap na anak ng Adam, diba? So basang-basa ko na yan. Isang drama na naman talaga yung paiiralin nitong mga hunghang na to. Okay mga ka-IDN, so bye-bye na mga ka-IDN. I love you all, have a nice day, keep safe, and God bless everyone. Bye-bye, I love you all, enjoy watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-IDN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. See you on my next videos. Bye-bye.